Ang ikalimang laban ay sa pagitan ni Turen ng Five Elements Divine Dynasty at ni Jinoo ng Origin Divine Sea. Nagulat ang lahat at nagtanong kung bakit si Jinoo na naman at kung bakit hindi pa pinapalitan si Turen na sadyang napakamalas. Nagtaka rin si Zhao Xin at sinabing tila may nangyari sa panig ng Five Elements Divine Dynasty at ang taong mas malakas kay Turen ay hindi agad makakalabas. Ipinikit ng pinakamatandang senior brother ang kanyang mga mata at pagkaraan ng ilang sandali ay biglang naunawaan at ipinaliwanag na ang taong ito ay may kakaibang teknik na limitado ang dami ng beses na magagamit bawat araw kaya ginamit ng Five Elements Divine Dynasty si Turen bilang pansamantalang pangtawid. Sinabi ni Ding Wei na tila umaasa pa silang mananalo si Turen ng ilang laban ngunit ngayon ay malinaw na wala na itong pagkakataon. Muling tumayo si Jinoo sa arena na may ngiti ng paghamak at tinanong si Turen kung susuko ba ito o magpapatuloy. Bumaluktot ang mukha ni Turen huminga ng malalim at sinabing lalaban siya at sa pagkakataong ito ay mananalo siya. Umiling si Jinoo at sinabing wala itong pagkakataon. Sa upuan ng mga manunood ay malamig ang tingin ng Divine Lord at hindi umimik ngunit ang ilang kabataan sa kanyang likuran ay nagpakita ng lungkot sa kanilang mga mukha. Sinabi ni Turen na mas malakas nga si Jinoo ngunit kaya pa rin niyang manalo at ang kanyang mukha ay naging pulang-pula habang isang nakatatakot na pressure ang kumalat. Mahinahon siyang tiningnan ni Jinoo at sinabing huwag nitong isugal ang buhay nito at tinanong kung handa ba itong gumamit ng Great Explosive Spirit Divine Technique na kapag pinaandar ay magdudulot ng matinding pinsala sa kanyang pundasyon at makakasama sa kanyang hinaharap na pagsasanay kahit hindi siya mamatay. Malamig na tumawa si Turen na tila baliw at sinabing papatayin niya si Jinoo. Ngunit biglang tumalon si Jinoo palabas ng arena at mahinahong sinabing sumusuko siya sa labang ito. Nagkagulo ang mga tao sa ibaba at ang nagngangalit na si Turen ay natulala dahil hindi niya inaasahang susuko si Jinoo. Ngunit ang kanyang teknik ay hindi na mapipigilan at kung hindi siya makikipaglaban ay sasabog ang kanyang katawan. Galit at gulat na tinawag ni Turen si Jinoo na isang tusong tao. Sa ibaba ay nagdilim ang mukha ng pinakamatandang senior brother at sinabing masama ito. Matapos ipahayag ng tagapamahala ang pagkapanalo ni Turen ay bigla nitong sinabi na ang ikalimang laban ay sa pagitan ni Ming ng Immortal Temple at ni Turen ng Five Elements Divine Dynasty. Pinayuhan ng pinakamatandang senior brother si Ming na sumuko dahil ang Great Explosive Spirit Divine Technique ay kayang magpataas ng lakas ng 5 hanggang 10 ulit at napakadelikado nito kaya hindi siya dapat makipaglaban. Ngunit tumayo si Ming at dahan-daang pumunta sa arena at sinabing ito ang nagpapasaya rito dahil kung hindi ay wala siyang ganang makipaglaban. Sumimangot ang pinakamatandang senior brother at tila pipigilan siya ngunit sa huli ay hindi na. Nagsalita ang matandang temple leader at sinabing hayaan siya dahil si Ming ay matalino at hindi gagawa ng kahangalan. Pagdating pa lamang ni Ming sa arena ay kumilos agad si Turen at naging isang marahas na itim na liwanag na parang kidlat na sumugod sa kanya. Ngunit si Ming ay naging isang magaan na usok at mabilis na umikot sa arena at ang kanyang bilis ay sadyang napakabilis na laging nauuna kay Turen kaya ang kalaban ay may lakas ngunit hindi siya mahuli. Nagtaka ang mga tao kung hindi ba ito ang heaven-killing step ng Immortal Temple at paano ito nagamit ng ganoon. Ang heaven-killing step ni Ming ay sinanay na sa pinakamataas na antas at sa tulong ng 8-element calculation formation ay naging isang kasiya siyang tanawin. Ginamit ni Turen ang 5 Elements Divine Feast upang wasakin ang lahat at biglang lumitaw ang hindi mabilang na anino ng kamao sa bawat sulok ng arena, isang divine ability na tinatawag na 5 Elements Illusion Killing Technique kung saan ang mga kamao ay kalahating totoo at kalahating hindi at bawat isa ay kayang pumatay. Ngunit sa gitna ng napakaraming anino ay nakakagalaw pa rin si Ming nang may kahusayan at laging nakakaiwas sa bawat isa. Nang mawala ang mga anino ay nanatiling hindi nasaktan si Ming. Galit na sinabi ni Turen na duwag ito at tinanong kung kaya ba nitong samalaw ng kanyang suntok. Ang hakbang ni Ming ay malinaw na heaven-killing step ngunit walang bakas ng apoy, magaan at maliksi at mahinang tumawa at sinabing inaakala ba nitong lahat ay tulad niyang hangal. Pumalakpak si Zhao Xin sa tuwa at ang pinakamatandang senior brother at ang iba pa ay sunod-sunod na tumango na may ngiti sa mukha. Sa totoo ay naunawaan na ng karamihan ang estratehiya ng 5 Elements Divine Dynasty na gamitin si Turen upang takutin ang mga susunod na kalaban na sumuko ng walang laban dahil si Turen ay napakalakas ngayon na kahit si Jinoo ay ayaw makipaglaban lalo na ang iba.
Ngunit hindi inaasahan ng sino man na lalabas si Ming at gagamitin ang kanyang napakahusay na heaven-killing step upang mapatagal si Turen. Isang opisyal ng Five Elements Divine Dynasty ang nabahalang sinabi na ang Great Explosive Spirit Divine Technique ay may oras lamang na 1/4 ng oras at kung patuloy itong tatagalan ni Ming ay paano mananalo si Turen sa iba at ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang nakatitig kay Ming. Hindi lamang ang Immortal Temple kundi ang ibang Divine Land ay umaasa ring mapatagal ni Ming ang laban at kung maaari ay maubos ang lakas ni Turen. At sa totoo ay hindi sila binaygo ni Ming at gamit lamang ang kanyang heaven-killing step nang walang isang atake ay nagawa niyang magngalit si Turen. Biglang ginamit ni Turen ang Five Elements Ghost Control Technique at naglabas ng dugo at mula sa lupa ay lumitaw ang 36 na itim na usok na naging mga demonyong multo na bawat isa ay may lakas ng martial arts saint at magkakasamang bumuo ng isang killing formation upang wasakin si Ming. Galit na sumigaw si Turen at nais nang patayin si Ming. Malamig nang umiti si Ming, hindi umimik at biglang naglaho ang kanyang anyo. Nagtaka ang mga tao kung saan siya pumunta at may napansing isang mataas na antas na illusion formation na kahit isang deity ay mahihirapang makalabas. Ang totoo ay kanina pa tila gumagamit si Ming ng heaven-killing step upang umiwas ngunit palihim niyang iniiwan ang kanyang soul force sa sahig ng arena upang mag-ukit ng mga simbolo at itayo ang illusion formation na ito. Nang gamitin ni Turen ang Five Elements Ghost Control Technique at wala nang takas si Ming ay sa kanya pinaandar ang formation. Nang lumitaw ang illusion formation ay agad na naligaw ang 36 na demonyong multo at hindi mahanap si Ming at si Turen ay naging bulag at kahit anong gamitin niyang divine ability o lihim na sining ay hindi siya makalabas o mahanap si Ming. Ngumiti si Zhao Xin at sinabing nanalo na ang kanyang junior brother at kahit siya ay hindi makakalabas sa illusion formation sa loob ng 1/4 ng oras. Tumawa si Ding Wei at sinabing napakahusay ni Ming at tiyak na mababaliw si Turen sa galit. Sa totoo ay halos mabaliw na si Turen, puno ng kawalang pag-asa at patuloy na sumisigaw na lumabas ito, tinatawag itong duwag at isang kasuklam-suklam na insektong gusto niyang tapakan. Hindi siya pinansin ni Ming at nagtago sa loob ng illusion formation, malamig na naghihintay ng tamang panahon at kapag dumating ito ay ito na ang katapusan ni Turen. Mabilis na lumipas ang oras at dumating ang 1/4 ng oras at si Turen ay nagpakawala ng isang sigaw ng kawalang pag-asa. Nais niyang tumalon palabas ng arena ngunit sa loob ng ilusyon ay hindi niya makilala ang totoo sa hindi at hindi siya makalabas at ang kanyang Great Explosive Spirit Divine Technique ay halos maubos na at kapag naubos ito ay bababa ang kanyang lakas at magkakaroon ng pagkakataon si Ming na patayin siya. Upang mabuhay ay kinalimutan niya ang kanyang dangal at sumigaw na sumusuko siya. Si Ming na handa ng umatake ay dahan-daang binawi ang kanyang lakas at kahit kaya pa niyang patagilan at patayin si Turen ay ayaw niyang sirain ang mga patakaran doon upang maiwasan ang gulo at ang totoo ay sira na si Turen at wala nang pagkakaiba kung patayin pa ito o hindi. Nang mawala ang illusion formation ay dahan-daang lumabas si Ming at hindi man lamang tiningnan si Turen at diretsyong bumaba ng arena. Si Turen na napahiya ay mahigpit na nakakuyom ang mga kamao at bumalik sa kanyang upuan at ang samalubong sa kanya ay ang hindi mabilang na mga tingin ng pagkadismaya at paninisi mula sa kanyang panig. Humingi ng tawad si Turen sa Emperor at sinabing siya ay walang kakayahan at nakiusap na patawarin siya nito. Walang ekspresyon na sinabi ng Divine Lord na umatras na ito dahil sa kanyang kalagayan ay hindi na siya maaaring lumaban pa. Tila biglang naubos ang lakas ni Turen at dahan-dahan siyang umatras at ang kanyang mga mata ay kumislap ng galit ngunit walang nakakaalam kung si Ming ba ang kanyang kinamumuhian o ibang tao. Sinabi ng isang opisyal sa Divine Lord na dapat nang ilabas si Jing dahil nakakahiya na ang 3 sunod na pagkatalo ng dinastiya at hindi na dapat mag-atubili pa at dapat bumawi agad. Sumang-ayon ng Divine Lord at iniutos na pumasok na si Jing. Sa sandaling ito ay tahimik ang mga tao sa ibaba at labis silang nagulat sa pagkapanalo ni Ming dahil sa buong laban ay ginamit lamang niya ang heaven-killing step at hindi naglabas ang kahit isang atake at tanging illusion formation lamang ang ginamit upang talunin ang kalaban. Ang ganitong paraan ay nagpakita ng pambihirang karunungan at lakas at ikinabahala ng iba't ibang puwersa at ang 3 Divine Land at 5 Elements Divine Dynasty ay nagsimulang magbigay pansin sa kanya.
Lihim na nagpadala ng mensahe ang pinakamatandang senior brother na si Jin Shanbai at sinabing sa simula ay mas mabuting huwag masyadong magpakitang gilas at mas mainam na magkunwaring muntik ng matalo dahil ang mabilis na pagpatay sa kalaban ay masaya ngunit madaling magdulot ng kahinaan at kung kayang pumatay gamit ang isang bahagi ng lakas ay huwag gumamit ng dalawa at dapat tipirin ang kanyang lakas. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan niya dahil alam niyang nag-aalala ang kanyang senior brother na baka maaga niyang ilantad ang kanyang tunay na lakas at maging target ng mga pakana ng kalaban. Nagpatuloy ang laban sa arena at ipinahayag ng tagapamahala ang susunod na laban sa pagitan ni Jing ng Five Elements Divine Dynasty at ni Gu Hao ng Tungtian Divine Land. Mula sa direksyon ng Five Elements Divine Dynasty ay lumabas ang isang kabataang nakalila na ang mukha ay matigas at maputla at ang kanyang tindig ay malamig at puno ng pagpatay at siya ay magaan na damapo sa arena na parang balahibo. Tumalon din si Gu Hao at tinitigan ito at sinabing Jing ang kanyang pangalan at nagtanong kung wala itong apelyido dahil hindi pa niya ito narinig. Malamig na sumagot si Jing na natural na hindi niya ito narinig dahil hindi pa ito lumitaw sa Tianyuan at tungkol sa apelyido ay sa kanilang mundo ay tanging mga maharlika lamang ang mayroon nito. Nag-usisa si Gu Hao at nagtanong kung nangangahulugang ito ay mula sa Beyond Heaven at mula sa aling sibilisasyon. Sumagot si Jing na siya ay mula sa sibilisasyong Ninja Path at malamang ay hindi ito narinig ni Gu Hao. Malamig na suminghal si Gu Hao at sinabing anuman ang sibilisasyon nito ay tatalunin niya ito at humakbang siya at iniunat ang kanyang kamay upang sunggaban ito gamit ang isa sa pinakamalakas na martial technique ng Tungtian Divine Land na ang Heaven Shaking Claw na may walang kapantay na kapangyarihan at sa sandaling gamitin ay ang buong kalangitan ay puno ng mga anino ng kuko napakatapang at halos walang butas at sa harap ng gayong atake ay kadalasang walang magawa ang kalaban kundi makipagbanggaan ng direkta. Sa harap ng mabagsik na Heaven Shaking Claw ay nanatiling kalmado si Jing at bigla siyang naging isang ilusyon na anino na dam-aikit sa lupa at mabilis na umiwas sa atake. Nagtaka si Gu Hao kung anong divine ability ito at nakaramdam siya ng labis na pagkainis na parabang sumuntok sa hangin at pagkatapos ay paulit-ulit niyang hinampes ang lupa gamit ang kanyang Heaven Shaking Claw ngunit laging sumasala. Una ay dahil napakabilis gumalaw ng anino at pangalawa ay wala itong pisikal na anyo kaya kahit tamaan ay hindi ito nasasaktan. Sunod-sunod na malakas na pagsabog ang narinig habang ang lupa ay nagkakaroon ng malalaking butas ngunit si Jing ay nanatiling hindi nasasaktan at siya ay parang isang malaking itim na isda na lumalangoy sa lupa maliksi at kakaiba. Nang makita ito ni Ming ay bahagyang nagtaka at nagtanong kung tunay nga itong naging anino walang anyo at walang laman at hindi kayang saktan ng panlabas na puwersa. Pinagmasdan ng pinakamatandang senior brother ang mabilis na gumagalaw na anino at sinabing ang divine ability na ito ay tinatawag na shadow killing technique, isang makapangyarihang sining ng ninja path at kapag ginamit ay tunay na nagiging anino ang tao walang anyo at walang laman at hindi kayang saktan ng ordinaryong atake at ang gumagamit ay maaari ring biglang magbago mula sa anino tungo sa pisikal na anyo ng napakabilis at kakaiba at madaling maglunsad ng nakamamatay na atake sa kalaban at sinabing si Gu Hao ay nasa panganib at maaaring masugatan. Matapos marinig ito ni Ming ay biglang may naisip at sinabing ang taong ito ay ayaw lumabas noon at malamang ay may limitasyon sa oras at dami ng paggamit ang shadow killing technique. Sumang-ayon ang pinakamatandang senior brother at sinabing kung may paraan si Ming upang maubos ang gamit nito ay magkakaroon ng malaking pagkakataong talunin ito. Mahinahong sinabi ni Ming na ang labis na kalamangan ay nagpapakita ng malinaw na kahinaan at tila may naisip na siyang paraan upang harapin ang henyong ito ng ninja path. Si Gu Hao ay nakahanap din ng paraan, pagkatapos ng sunod-sunod na bigong pag-atake ay hindi na siya nag-aksaya ng lakas at sa halip ay nakatayo ng hindi gumagalaw at hinayaan ang kalaban na mauna. Ang anino ni Jing ay umiikot sa kanya lumilipat sa kaliwa at kanan lumalayo at lumalapit at tila naghahanap din ng pagkakataong umatake. Sinabi ni Zhao Xin na maganda ang ginawa ni Gu Hao ngunit sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng pagkakataon si Jing na gumamit ng iba pang paraan. Sumang-ayon si Ding Wei at sinabing kung siya si Jing ay sasamantalahin niya ang pagkakataong magtayo ng isang killing formation. Hindi pa man tapos ang kanyang mga salita ay biglang nagliwanag ang mga linya ng formation sa lupa at 12 itim at puno ng demonyong anino ang lumabas mula sa lupa ng napakabilis at biglang lumaki upang maging mga halimaw na sabay-sabay na sumugod kay Gu Hao. Ang kakaiba ay kahit madilim ang panahon ay mayroon silang sariling mga anino maitim at makapal na parang iginuhit ng tinte sa lupa. Kasabay nito ay kakaibang naglaho ang anino ni Jing.
Tila handa si Gu Hao at malakas siyang sumigaw at mariing tinapakan ang lupa at ang lupa sa kanyang ilalim ay nagliwanag din ng mga linya ng formation at isang lilang liwanag ang pumaitaas at bumuo ng isang tabing ng liwanag na pumihil sa mga halimaw. Ang 12 halimaw ay may walang katapusang lakas at bawat isa ay may atake ng isang deity at ang kanilang malalaking palad ay hamampas sa tabing ng liwanag na nagdulot ng malalakas na pagsabog na parang kulog at si Gu Hao ay nanginginig at halos hindi makatayo. Isang mababang tinig ang narinig mula sa lupa at nang marinig ito ni Gu Hao ay isang malamig na pagpatay ang biglang tumago sa kanyang talampakan, sinamantala ni Jing ang paglitaw ng mga halimaw upang magtago sa kanilang mga anino at mula roon ay inatake siya. Ngunit si Gu Hao ay hindi nagulat at ginamit ang kanyang mga kamay upang bumuo ng isang selyo at ang lupa sa kanyang ilalim ay biglang naging isang lotus platform na nagliliwanag ng libu-libong sinag na may kapangyarihang protektahan ng katawan at itaboy ang kasamaan at hindi lamang nito hinarang ang atake ni Jing sa ilalim ng lupa kundi pinigil din ang 12 halimaw na sumisigaw sa sakit habang lumalabas ang itim na usok mula sa kanilang katawan at pagkaraan ng ilang sandali ay tumakas sila pabalik sa lupa at naglaho. Mayabang na sinabi ni Gu Hao na ito ay isang maliit na bagay. Biglang lumitaw si Jing sa kanyang harapan at mahinahong sinabing natalo na ito. Nagulat si Gu Hao at nagtanong kung nagbibiro ba ito. Pagkasabi nito ay bigla siyang nakaramdam ng lamig sa buong katawan at ang kanyang mukha ay puno ng itim na usok. Ipinasok ni Jing ang isang hibla ng nakamamatay na enerhiya sa kanyang talampakan, isang napakalakas na lason na kung hindi agad tatanggalin ay makakasira sa kanyang pundasyon. Isang elder ng Tongtian Divine Land na tila nakakaalam ng panganib nito ay agad na nagutos kay Gu Hao na sumuko at agad na gamutin ang sarili. Galit at gulat na sinabi ni Gu Hao na ito ay isang walang hiya at matalim na tiningnan si Jing bago tumalon pababa ng arena. Ipinahayag ng tagapamahala na si Jing ng Five Elements Imperial Dynasty ang nagwagi sa ikapitong laban at pagkatapos ay sinabing magpahinga muna ang lahat ng isang oras bago magpatuloy ang laban. Pagkasabi nito ay nagpadala ang 4 Great Divine Lands at 5 Elements Imperial Dynasty ng mga tao upang ayusin ang paglilipat ng mga teritoryo dahil bawat isa sa 7 laban ay kumakatawan sa pagmamay-ari ng isang lupain at ang lahat ay kailangang malinaw na maitala. Ang Temple Leader ng Immortal Temple at ang mga pinuno ng ibang puwersa ay pumasok sa isang pintuan at kung anong espasyo ang nasa likod nito ay walang nakakaalam. Ang mga pinuno ay magpapasya sa loob kung kanino mapupunta ang mga teritoryo at bawat desisyon ay kumakatawan sa malaking pagbabago ng interes, maaaring isang kaharian o isang karapatan sa Beyond Heaven. Sa panahon ng pahinga ay nag-usisa si Ming kay Jin Shanbai kung anong teritoryo ang napanalunan niya at kung gaano ito kalaki. Nakangiting ipinaliwanag ni Jin Shanbai na ang kanilang templo ay nasa loob ng teritoryo ng White Tiger Imperial Dynasty kaya ang mga pinag-aagawang lugar ay pangunahing nasa dating rehiyon ng White Tiger at may kaunti sa dating Azure Dragon at Vermilion Bird. Ang lupaing napanalunan ni Ming ay isang dating kaharian ng Azure Dragon na tinatawag na Zaihua Kingdom na may mahigit 100 bilyong populasyon at maraming mina kaya napakataas ng halaga nito. Alam ni Ming kung ano ang ibig sabihin ng 100 bilyong tao, ito ay sadyang walang katumbas na halaga at sa ganoong kalaking lugar ay maaaring magtayo ng maraming paaralan at grupo at kayang suportahan ang pagbangon ng isa o dalawang dakilang sect at ang Zaihua Kingdom ay tila hindi mas mababa sa East Kai Kingdom. Masayang nagtanong si Ding Wei kung anong gantimpala ang nais ni Ming para sa kanyang malaking kontribusyon. Pabirong sumagot si Ming na wala pa siyang asawa at hihilingin niya sa temple leader na ibigay si Ding Wei sa kanya bilang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Ding Wei at nagkunwaring galit na sinabing naglakas loob itong paglaruan ang kanyang senior sister at hinampas ito ng kanyang kamao ngunit hindi man lamang nasaktan si Ming na nakangiti lamang. Si Yulian Yan sa tabi ay bahagyang kumunat ang noo at tila hindi niya gusto ang ganitong pagbibiro ni Ming at hindi rin niya gusto si Ding Wei. Nahuli ni Ming ang kanyang ekspresyon at sadyang nagtanong kung bakit laging nakakunot ang kanyang noo at sinabing ang isang babaeng laging iisa ang ekspresyon ay madaling tumanda. Malamig na sumagot si Yulian Yan na huwag itong mag-alala at hindi man lamang siya nito tiningnan. Naisip ni Ming na ito ay walang saysay at dahil hindi niya alam ang relasyon ni Ding Wei at Yulian Yan ay lihim niyang tinanong si Ding Wei kung nagkaroon ba sila ng alitan. Malamig na suminghal si Ding Wei at sinabing si Yulian Yan ay tila galit sa lahat ng nasa paligid niya at kahit matagal nang pumasok ay wala pa ring kaibigan at minsan ay sinubukan niyang lapitan ito ngunit nabigo at sa huli ay nawala na siya ng pasensya kaya hindi gaanong maganda ang kanilang relasyon. Kinamot ni Ming ang kanyang ulo at nagtaka kung may problema ba ang kanyang pagkatao.
Sinabi ni Ding Wei na ganoon din ang inakala niya noon, ngunit nang maglaon ay nalaman niyang sinasanay ni Yulian Yan ang isang kakaibang teknik na tinatawag na nature-destroying divine technique na tila nangangailangan ng pagpatay sa pagkatao, at sa ngayon ay mabuti pa siya, ngunit habang tumataas ang kanyang antas ay unti-unti niyang mawawala ang kanyang mga damdamin at pagnanasa, at sa huli ay magiging tulad ng bato o kahoy at mas masahol pa sa hayop, at kitang-kita ang pagkainis ni Ding Wei na malinaw na hindi siya sang-ayon dito. Nagulat si Ming at nagtanong kung bakit niya ito sinasanay at kung ito ba ay may napakalakas na kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Ding Wei na hindi ito tungkol sa lakas ng teknik kundi sa mahiwagang pinagmula ni Yulian Yan. Noon ay naglalakbay ang temple leader sa Beyond Heaven, at sa pagdaan sa isang kawalan ay nakita niya ang isang basket na artifact na may isang sanggol sa loob, at nang kunin niya ito ay tumatakbo na sa kanyang katawan ang nature-destroying divine technique, at sa totoo ay maging ang temple leader ay hindi alam ang pangalan nito at siya mismo ang nagbigay ng pangalang nature-destroying divine technique. Sinabi pa ni Ding Wei na mas mabuting lumayo si Ming kay Yulian Yan dahil hindi ito angkop na maging kaibigan. Nagtaka si Ming kung paano ito sinanay mula sa pagiging sanggol, at sinabi ni Ding Wei na ayon sa temple leader ay isa itong bloodline divine technique na nipapasa sa pamamagitan ng dugo mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, at may bahid ng inggit na sinabing ang ganitong uri ng teknik ay kadalasang kabilang sa pinakamataas na antas ng sangkatauhan. Tiningnan ni Ming si Yulian Yan ng malalim, at sa hindi malamang dahilan ay naramdaman niyang ito ay malungkot sa kalooban. Kung sinasanay nito ang nature-destroying divine technique ay hindi ba dapat wala itong ganitong damdamin? Sa sandaling ito ay lumapit si Jinoo na may ngiti at binati si Ming bilang matandang kaibigan. Noong nasa Void Heaven sila ay nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap, at maganda ang naging pakiramdam ni Ming sa kanya, kaya tumayo siya at magalang na pinuri ang kanyang ipinakitang laban na lubos na kamangha-mangha. Ikinaway ni Jinoo ang kanyang kamay at sinabing malayo siya kay Ming, at ang pagkapanalo ni Ming kay Turen ng walang isang atake ay sadyang elegante at hindi niya kayang gawin ito. Sa naunang laban ay matalinong pinili ni Jinoo na sumuko, patunay na ayaw niyang makipagsapalaran. Ngumiti si Ming at sinabing isa lamang itong maliit na bagay, at nagtanong kung si Jinoo lamang ba ang kalahok mula sa Origin Divine Sea. Nakangiting nagtanong si Jinoo kung sinusubukan ba nitong alamin ang lihim ng kanilang panig. Tumawa si Ming at sinabing hindi, at ipinaliwanag na sa kanilang Immortal Temple ay siya lamang ang martial dominator, kaya siya lamang ang kalahok, at ang kanyang tanong ay upang malaman kung may iba pa siyang kalaban. Ang pagiging tapat ni Ming ay bahagyang nagpabawas ng pag-iingat ni Jinoo, at sinabi nitong bukod sa kanya ay may isa pa silang senior brother, ngunit maliban na lamang kung kinakailangan ay hindi ito lalabas. Nang tanungin ni Ming kung sino ito ay tumawa si Jinoo, ngunit hindi sumagot, at sinabing malalaman din ito ni Ming sa tamang panahon. Sa malayo ay biglang may narinig na malakas na tinig na nag-aanunsyo ng pastahan at inaanyayahan ang mga may pera na pumusta. Kilala ni Ming ang boses na ito, at nang lumingon siya ay nakita niya ang isang binata na masayang nakatayo sa ilalim ng arena nagbukas ng pastahan sa ganitong lugar. Ito ay si Bao Bufan, ang kanyang dating kaklase sa Donkey Academy. Si Bao Bufan ay abala sa pag-akit ng mga manunugal habang palihim na sumusulyap kay Ming, at nang makita niyang nakatingin din si Ming ay mabilis siyang umiwas ng tingin na tila natatakot na makipagtagpo ang kanilang mga mata. Malakas siyang tinawag ni Ming, at si Bao Bufan ay biglang napatalon na parang nakuryente at masayang tumakbo papalapit, puno ng pagkabigla at kagalakan, at sinabing akala niya ay hindi na siya papansinin ni Ming ngayong isa na itong disciple ng Divine Land. Naiinis na sinabi ni Ming na kaya pala kanina ay nakita siya nito ngunit hindi lumapit dahil natatakot itong hindi siya pansinin. Ngumisi si Bao Bufan at ipinaliwanag na siya ay isa pa ring maliit na martial master, at kamakailan lamang ay nawasak ang kanyang pamilya at wala na siyang matuluyan, at ang kanyang kalagayan ay talagang nakakababa ng loob. Nag-alalang nagtanong si Ming kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Bumuntong hininga si Bao Bufan at isinalaysay na ilang taon na ang nakararaan ay nagsimula ang kanyang ama ng negosyo ng pag-escort, at noong una ay maganda ang kita, at pagkaalis niya sa Donkey Academy ay tumulong siya sa negosyo, ngunit sa unang biyahe pa lamang ay nasalubong nila ang isang grupo ng malulupit na tulisan, at ang kanyang ama, kanyang nakatatandang kapatid at 10 escort ay pinatay, at ang kargamento ay ninakaw, at kung wala siyang escape talisman ay hindi rin siya makaliligtas. Pagkatapos noon ay hindi na siya nakauwi dahil hindi niya kayang bayaran ang nawalang kargamento, at mula noon ay nagpagala-gala siya ng walang permanenteng tirahan, at ngayon ay napadpad siya sa tournament na ito at nahirapan siyang makapasok. Kitang-kita sa kanyang mukha ang mga bakas ng hirap na kanyang naranasan sa mga taong ito.
Tinapak siya ni Ming sa balikat at sinabing huwag nang malungkot at mula ngayon ay susunod na ito sa kanya. Mariing tumango si Bao Bufan at sa kanyang kagalakan ay napaluha siya at sinabing ang kanyang natitirang buhay ay nakasalalay na kay Ming. Tumawa si Ming at sinabing hanggat may pagkain siya ay hindi ito magugutom. Sa sandaling ito ay kumaway si Bao Bufan sa malayo at isang taong nakayuko at halos gumagapang ang lumapit na tila takot na takot sa presensya ng mga malalakas sa paligid. Nang lumapit ito at itinaas ang mukha ay nagulat si Ming at sinabing siya si Husan ang dating alipin ng pamilya Ye na kanyang kinuha noon ngunit dahil hindi niya ito gaanong pinagkakatiwalaan ay hindi niya ito gaanong ginamit at pagkaraan ng ilang araw ay iniwan na lamang niya ito sa Asher Dragon Imperial Dynasty upang mabuhay ng mag-isa at hindi niya inaasahang magkakasama sila ni Bao Bufan. Nang makita ni Husan si Ming ay agad na tumulo ang kanyang mga luha at agad na lumuhad umiiyak na sinabing sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang master. Natuwa si Ming at nagtanong kung hinahanap ba siya nito. Mariing tumango si Husan at sinabing mula nang tanggapin siya nito ay hinangad na niyang makapaglingkod sa tabi nito ngunit hindi na ito bumalik at hindi siya sumuko at hinanap ito kung saan-saan at sa huli ay nakarating siya sa Donkey Academy upang magtanong ng balita tungkol dito. Ipinaliwanag ni Bao Bufan na ang lingkod na ito ay sadyang tapat at matyaga itong nanatili sa akademya ng halos kalahating taon upang magtanong tungkol kay Ming at nang makita niyang kaawa-awa ito ay kinuha niya ito bilang katulong at kalaunan ay naging tagapamahala ng kanyang tahanan at sa mga taong ito ay silang dalawa ang nagdamayan at alam niyang hindi maganda ang ginawa ni Husan noon ngunit sa kanyang pagmamasid sa mga taong ito ay tuluyan na itong nagbago. Pinagmasdan ni Ming si Husan at dahil bihasa siya sa sining ng pagbasa ng aura at mukha ay agad niyang nakita na ibang-iba na ito kumpara sa dati at ang kanyang pagkatao ay tila lubos ng nagbago. Tumango siya at sinabing tumayo na ito at mula ngayon ay susunod na lamang kay Bao Bufan. Noong nasa pamilya Ye ay ginamit ni Husan ang kanyang posisyon upang apihin si Ming ngunit ngayon ay labis ang kanyang pasasalamat at mabilis siyang yumuko ng 3 ulit at team-team na nangakong maglilingkod ng tapat hanggang kamatayan. Sinabi ni Ming na walang sinumang nagsasabing mamatay ito at hanggat wala itong pagtataksil ay hindi ito pababayaan ni Bao Bufan. Tuwang-tuwang sumang-ayon si Husan. Tiningnan ni Ming ang paligid at nakangiting sinabi na malakas ang loob ni Bao Bufan na magbukas ng pastahan sa ganitong lugar ngunit pinaalalahanan niyang ang mga manunood dito ay pawang mga deity o martial god at nagtanong kung kaya ba nitong tustusan ang ganoong pastahan. Nahihiyang sinabi ni Bao Bufan na wala siyang pera kaya napilitan siyang subukan. Umiling si Ming at sinabing kung matalo ito sa isang pagkakataon ay maaaring mawala ang kanyang buhay saka iniabot ang isang storage bag na naglalaman ng 100 bilyong longevity coins bilang kanyang puhunan ngayong araw at ipinaalala kung paano sila noon at kapag siya ang lumalaban ay pumupusta ito sa kanyang pagkapanalo at tiyak na malaki ang kanilang kikitain. Noong nasa Donkey Academy pa sila ay mayroon na silang ganitong sistema, si Ming ang lumalaban sa arena at si Bao Bufan ang nagsisilbing bangko sa ibaba at sa bawat pagkakataon ay napakarami nilang kinita at ngayong muli niyang gagawin ay hindi siya makakaramdam ng pangangalawang. Nang marinig ang plano at ang dami ng pera ay nanginig si Bao Bufan sa pananabik at maingat niyang sinilip ang storage bag at nakita ang napakaraming longevity coins. 100 bilyon ito at nagtaka siya kung saan nakuha ni Ming ang ganoong kayamanan dahil ang isang longevity coin ay katumbas ng 36,000 Phasian coins kaya ang 100 bilyon ay katumbas ng 360 trilyong Phasian coins na mas malaki pa sa 10 taong kita ng 5 Elements Divine Dynasty. Hindi makapaniwala si Bao Bufan at muling nagtanong kung talagang ibinibigay sa kanya ang lahat ng ito. Tumawa si Ming at sinabing oo at pagkakakitaan niya ito ng malaking bahagi. Tuwang-tuwa at labis na naantig si Bao Bufan at sinabing hindi niya inaasahang magtitiwala pa rin sa kanya si Ming dahil sa totoo ay hindi na siya karapat-dapat na sumunod dito. Kumunat ang noo ni Ming at sinabing dumami ang kanyang walang saysay na salita at nagtanong kung ang kanyang mga kaibigan ba ay kailangang mula sa Divine Land. Umiling si Bao Bufan at sinabing hindi ito ang ibig niyang sabihin ngunit pakiramdam niya ay wala siyang maitutulong. Sinabi ni Ming na kung ang kaibigan ay kailangang maging kapaki-pakinabang ay tiyak na hindi ito mapagkakatiwalaan at tinapak ang kanyang balikat at sinabing hindi ba ito tumutulong sa kanya ngayon sa pagkita ng pera. Bumuntong hininga si Ming at sinabing si Bao Bufan at si Zhang Heng ay pareho niyang mabuting kaibigan sa Donkey Academy ngunit sa kasamaang palad ay si Zhang Heng ay nasa Demon God Continent at hindi niya alam kung buhay o patay. Nabahala si Bao Bufan at nagtanong kung ano ang nangyari at sinabi ni Ming na saka na niya ikwento ang tungkol dito at pinayuhan itong maghanda muna at isasama niya si Zhao Xin.
Si Zhao Xin ay nakikinig sa kanilang pag-uusap at nakangiting sinabing kung nais nitong gamitin siya ay kailangan niyang makatanggap ng bahagi. Tumawa si Ming at sinabing natural na ganoon. Si Zhao Xin ay madaling kausap at agad na sumama kay Bao Bufan habang si Ming ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Jinoo at naging masaya ang kanilang pag-uusap. Dahil tiyak ni Bao Bufan na mananalo si Ming ay itinakda niyang ang mga manunugal ay maaari lamang pumili ng isang panig at siya bilang bangko ay pipili kay Ming at ang mananalo ang kukuha ng lahat ng pera. Si Zhao Xin ay nakatayo lamang sa tabi at hindi nakikialam ngunit ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig na si Bao Bufan ay kabilang sa Immortal Temple at agad na tumaas ang tiwala ng mga tao at hindi nagtagal ay may mga lumapit. Isang 8th Realm Dharma Heaven na deity ang lumapit at nagtanong kung may limitasyon ang pastahan at hindi malaman kung mula sa aling puwersa ngunit kitang-kita ang yaman at tila isang batikang manunugal. Magalang na sumagot si Bao Bufan na ang pinakamababang pastahan ay 100,000,000 Phasian coins at walang pinakamataas. Nasiyahang tumango ang deity at sinabing isasama siya nito mamaya saka umalis. Sunod-sunod na marami pang nagtanong at karamihan ay nais sumubok upang kumita ng kaunti ngunit kung sino ang kanilang pipiliin ay depende sa aktwal na kalagayan dahil ang labanan ay tungkol sa paningin at husay sa paghusga. Sa kabila ay umalis si Jinoo matapos ang ilang sandaling pag-uusap upang makipag-usap sa iba at si Ming ay tumingin sa paligid at nakita ang isang dating kakilala, si Jiang Zhu. Noong huli silang magkasama ay naglakbay sila sa buong Tianyuan at pagkatapos ay bumalik si Jiang Zhu sa Asher Dragon Imperial Dynasty upang magsanay at nang magkagulo sa Tianyuan ay napilitan siyang lumabas at sumali sa Five Elements Divine Dynasty. Kitang-kita na malaki ang kanyang nakamit sa kanyang pagsasanay at siya ay isa ng Supreme Master. Mula sa malayo ay nagtagpo ang kanilang mga mata at pareho silang tumango. Pagkaraan ay umalis sila sa kanilang mga upuan at hindi nagtagal ay nagkita sa isang maharlikang hardin sa labas ng lugar ng tournament. Tuwang-tuwang binati ni Jiang Zhu si Ming at mahigpit na niyakap ang kanyang braso at sinabing salamat sa langit at ligtas ito, tila nalaman niya ang nangyari sa Haotian sect at labis siyang nag-alala kay Ming. Sinabi ni Ming na ayos lang siya at binati ito sa pagiging Supreme Master at sinabing tila nakatulong ang Heavenly Pride Fruit. Bumuntong hininga si Jiang Zhu at sinabing ang ilan sa kanyang mga kapatid ay sumali sa Divine Lord at ang iba ay ginawang mga hari ngunit ang Divine Lord ay patuloy na naghihinala sa kanilang mga dating maharlika at naglagay ng maraming limitasyon. Sinabi ni Ming na kung hindi ito masaya ay maaari itong umalis dahil saan ba hindi maaaring magsanay at hinawakan ang kanyang kamay at sabay silang umupo sa pavilion upang pagmasdan ang mga kakaibang halaman sa hardin. Sumandal si Jiang Zhu kay Ming at puno ng kasiyahan at sinabing si Ming ay isa ng tagapagmana ng Immortal Temple at tiyak na may pambihirang kinabukasan. Ngumiti si Ming at sinabing mas may kinabukasan ito kaysa sa kanya. Nagtaka si Jiang Zhu kung anong kinabukasan mayroon siya. Pilyong sinabi ni Ming na kung pakakasalan siya nito ay pareho silang magtatagumpay at hindi ba ito isang malaking tagumpay. Biglang namula si Jiang Zhu at kahit alam niyang nagbibiro ito ay nakaramdam pa rin siya ng hiya at kasiyahan at mahinang hinampes ito at sinabing napakayabang nito. Sa sandaling ito ay isang tinig ang narinig mula sa malayo na si Jiang Taishan na nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Jiang Zhu at kung hindi ba nito alam na si Ming ay isang takas ng Divine Dynasty. Tumingin si Ming at nakita si Jiang Taishan na tulad ni Feng Wuxiang ay isa ng hari ng Five Elements Divine Dynasty may mataas na posisyon. Nagbago ang mukha ni Jiang Zhu at sinabing wala itong pakialam sa kanyang ginagawa. Sumagot si Jiang Taishan na hanggat ito ay may apelyidong Jiang ay pakikialaman niya ito at malamig na lumapit at inabot si Ming na bilang isang Dharma Heaven Realm deity ay nais niyang dakpin ito. Malamig na sumigaw si Ming at ang kanyang mga mata ay naglabas ng malamig na liwanag habang ginamit ang Divine Punishment Finger. Ang apat na divine level na espada ay bumuo ng isang killing formation at naging isang sinag na tumutok sa noo ng kalaban matalim at pambihira. Nais ni Jiang Taishan na hulihin si Ming ngunit sa kanyang pag-atake ay naramdaman niya ang matinding pagpatay at nagulat siya at umatras ng mabilis puno ng pag-aalinlangan. Bagamat si Ming ay isa pa lamang martial dominator ay handa na siyang pumasok sa Supreme Master anumang oras at ang kanyang lakas ay halos kasing taas ng isang Dharma Heaven Realm deity kaya hindi niya kinatatakutan si Jiang Taishan. Sa sandaling ito ay isang tinig mula sa kawalan ang nagtanong kung sino ang nangangahas umatake sa isang tagapagmana ng kanilang templo, ito ay si Jin Shenbai.
Nang marinig ang tinig ay biglang namutla si Jiang Taishan at naglabas ng isang subaw ng sariwang dugo. Isang salita lamang mula kay Jin Shanbai ay malubha na itong nasugatan ganoon ang kapangyarihan ng isang longevity realm. Hindi na siya nagtagal pa at matalim na tiningnan si Ming bago umalis. Malamig na sinabi ni Ming na balang araw ay tiyak niyang papatayin ito dahil si Jiang Taishan ay paulit-ulit na nagplano laban sa kanya. Bumuntong hininga si Jiang Zhu at hindi alam ang sasabihin. Pagkatapos ay muling narinig ang tinig ni Jin Shanbai na nagsasabing magsisimula na ang laban. Tumango si Ming at sabay silang bumalik ni Jiang Zhu sa lugar ng tournament. Sa sandaling ito ay nakaupo na ang lahat at ang tagapamahala ay nakatayo sa arena at malakas na ipinahayag ang unang laban ng ikalawang round sa pagitan ni Zhao Wuji ng Eternal Divine Mountain at ni Jing ng Five Elements Divine Dynasty. Pumunta si Jing sa arena at siya ay tulad pa rin ng dati ngunit ang sensitibong si Ming ay nakaramdam ng kaunting pagkakaiba sa kanya ngayon kumpara sa nakaraan. Napansin din ito ni Jin Shanbai at matapos siyang pagmasdan ng ilang sandali ay seryosong sinabi na pinaghihinalaan niyang sinasanay ni Jing ang isang teknik ng Ninja Path na tinatawag na Three Unions Return to Truth Technique. Nang tanungin ni Ming kung ito ba ay napakalakas ay sumagot si Jin Shanbai na hindi lamang ito malakas kundi isa itong pinakamataas na sining ng Ninja Path. Kapag sinanay ito ay maaaring hatiin ang sarili sa tatlo upang buuin ang Mystery Body, True Body, at Low Body at sa pamamagitan nito ay sabay na masasanay ang tatlong teknik at kapag kinakailangan ay maaaring pagsamahin ang Mystery Body at True Body upang maging Mystery True Divine Body at ang True Body at Low Body upang maging Low True Divine Body at maging ang tatlo ay maaaring maging isa bilang Three Origins Divine Body na may napakalakas na kapangyarihan. Sinabi ni Ming na nangangahulugang ang kasalukuyang anyo ni Jing ay isa sa tatlong ito at iba sa nauna. Sumang-ayon si Jin Shanbai at sinabing dapat mag-ingat si Ming dahil mas malakas si Jing kaysa sa kanyang orihinal na inakala at tiniyak ni Ming na nauunawaan niya. Sa arena ay malamig na tiningnan ni Jing si Zhao Wuji at sinabing kaya niya itong talunin sa tatlong atake. Walang ekspresyon si Zhao Wuji at ang kanyang katawan ay biglang bumaluktot at sa harap ng maraming tao ay nagbago siya mula sa isang malaking mataba tungo sa isang makisig na binata. Malinaw na tinalikuran niya ang kanyang naunang incarnation at inilabas ang isa pa ang heaven-killing incarnation.